Talagang patindi ng patindi. Kaya nagkakaganyan na, desperado na at nananakot, nagbabanta si Sara Duterte na hindi patatawarin ang mga hindi pumapabor sa kanya. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawan. Pusong bato na ata si Vice President Sara Duterte na Ano naman yung sinasabi niyong pusong bato? ayaw daw magpatawad. Sinabi niya yan sa Thanksgiving party kagabi. Tinaksilan mo yon. Taksil! Maliwanag ko dito na ikaw, Sara Duterte, ay taksil sa Republika ng Pilipinas. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mainit-init pa. Sara Duterte, galit na galit sa taong bayan, pipera ang kanyang mga tagasunod. Nanlilisik ang mata. Sa galit, umuusok ang tainga at ilong sa galit. At may matinding banta. Hindi kayo patatawarin, hindi tayo patatawarin. Pipera ang kanyang mga tagasunod. Bakit nga ba, mga kaibigan? Mukhang palala ng palala ang sitwasyon nitong si Sara Duterte. Talagang hindi na kaya ng espesyalista na albularyo itong kaisipan. Ito ba ay nasa tama bang pag-iisip, mga kaibigan? Huwag po kayong alis, matindi, huwag niyo pong kaligtaan. Panoorin, unawain ang ibabahagi ko po sa inyo. Dahil itong si Sara Duterte ay halos magwala, galit na galit, at hindi ako, tayo patatawarin. Pepera ang kanyang tagasunod. Yan ang diwa ng Pasko sa kanya. Walang pagpapatawad, mga kaibigan. Nako ho! Talagang nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin, mga mahal kung taga-subaybay. Eto, at samahan niyo po ako. Matindi ho ito. Nalipasan na naman ang gutom. Sa dami ng kanyang kinakaharap, sa dami ng kanyang ginawa na kalukuhan sa Republika ng Pilipinas, ay hindi na maintindihan ang kanyang mga ginagawa na naman ito. Kahit dito sa diwa ng Pasko ay dinamay ho. Bakit po natin nasabi? Ito ho, at ibabahagi ko po sa inyo. Shout out po sa lahat. Kaninang ikalawang impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Maituturing daw na betrayal of public trust ang pagiging tikom ni VP Sara sa kung paano niya ginasos ang pondo ng kanyang opisina. Nasa frontline na balitang yan, Marian Enriquez. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan, at pagbibigay. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawan. pusong bato na ata si Vice President Sara Duterte na Ano naman yung sinasabi niyong pusong bato? Pati Pasko nito ay dinamay ho. Mga mahal kong taga-subaybay, itong si Sara Duterte. Pati ba naman Pasko ay dinamay? Yan ba ang matinong Vice Presidente? Marami na ho nagagalit. At yun ay pawang public opinion na nire-respeto ko. Kapag tinatawag itong Vice Presidente, ang dami ho nang nagbibigay ng mga public opinion. Huwag tawaging Vice Presidente. Tama lang naman ho ano gusto niyong itawag ho? Sara Mau? Sara Duterte? Inday Sara? Para sa akin ho, tama lang. Natawagin itong si Sara Mau? Sara?
Grabe kasi ang ginagawa niya. Mantakin niyo ho, dito na lang kung i-analyze po natin. Ito nga Meregis Piatos. Hindi ho tao to eh. Walang record na birth certificate, walang record na namatay na Meregis Piatos. Ang gusto kong ipunto ho doon sa makatuwid, ito ho ay maliwanag na pambabastos, panggagago, pagnanakaw, nagpipiki ng dokumento para lang makapagnakaw ng pera ng taong bayan na galing ho sa buwis. Diyan pa lang ho, sa Meregis Piatos, ay napakatibay na ebidensya ho na ito ay nagnanakaw ho ng pera ng taong bayan. Datapwat sa puntong ito ay kabi-kabila na ho, 2 impeachment complaint ang nag-file po sa kanya, na-file na ng formal. Ito pa, nako, napakarami nating Ayaw daw magpatawad. Sinabi niya yan sa Thanksgiving party kagabi ng Office of the Vice President. Paalala pa niya sa publiko, maging wais sa eleksyon. Hindi po dahil galing yan sa pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Kailangan po suriin ninyo ng mabuti. Meron ba ito siyang kakayahan maliban sa apelido na ibinigay sa kanya ng Diyos nung siya ay ipinanganak? Ang sinama ang Diyos noong pinanganak. Aba, kasama ang diwa ng Pasko, ang diwa ng Pasko kay Sara Duterte ay walang pagpapatawad. Galit na galit. Dahil nga, dito sa nga po mga hindi pumapabor sa kanya sa masamang gawain. At ito ho, para nga ala pastor ba ito? Nangangaral. Saan kaya ho ito humuhugot ng kapal ng mukha? Isipin nyo, nangangaral. Huwag daw tayo magpadala. Piliin ang ibubuto. Kailangan daw ay may kakayahan. Tama naman yung kanya na may kakayahan sa pangulimbat, pandarambong ng pera ng taong bayan. Yan ang kakayahan ni Sara Duterte. Kakayahan na iutos na ika nga po gumawa ng anumang peking dokumento para lang makapagnakaw ng pera ng taong bayan. Kakayahan na magsinungaling. Kakayahan na napakarami pang iba. Kung iisa-isahin ko ho, ang kakayahan nito na kalukuhan, ay kukulangin tayo sa oras. Kaya't ilang pa lang ho yung mga nabanggit ko na kakayahan ni Sara Duterte na kalukuhan. Hindi po sa kagandahan na takbo na tumulong. Hindi po sa kagandahan na ikagaganda ng ating Republika ng Pilipinas ang kakayahan nitong si Sara Duterte. Bagos, inuulit ko, malaki ang kakayahan ho nitong si Sara Duterte na mangulimbat ng pera ng taong bayan at napakarami pong iba. Isipin mo, Meregis Piatos, gumawa ng peking resibo at marami pang iba. Sabi ko nga sa inyo, kukulangin tayo sa oras at nagsinasabi niya pa, nangangaral nga di ba? Ang ibuto, ang ika nga daw po ay wag magpadala. Dami niyang sinasabi na hindi niya deserve sabihin sa Republika ng Pilipinas dahil wala siyang kredibilidad. Mga kaibigan, hindi po ako ang may sabi na wala siyang kredibilidad. Nagbabatay po tayo sa kanyang mga galawan at matitibay na ebidensya. Kaya nga, gusto na siyang patalsikin sa pamamagitan ng impeachment. Nasasabi ko po siyang walang kredibilidad dahil napakadami ng ebidensya sa kanya na pagsisinungaling. Nako, eto pa. Matindi to. mga patutsadang yan ni VP Sara ay sa gitna ng paghahain sa Kamara ng ikalawang reklamong impeachment laban sa kanya. Higit 70 complainants mula sa grupong Bagong Alyansang Makabayan ang pumirma sa reklamo. Betrayal of public trust lang ang ginamit nilang ground for impeachment, habang sa 3 dahilan naman sa sentro ang kanilang reklamo. Una, Hala, ay pabor tayo dyan at sumusuporta ho tayo sa impeachment na yan.
Anilay pang-aabuso ng bise sa discretionary powers niya sa paggasta ng higit 612 million pesos na confidential funds. Ikalawa, pinagtaksilan daw ni VP Sara ang tiwala ng publiko dahil sa kawalan ng transparency at accountability sa pondo. At pangatlo, ang pagpapabaya sa official duty niya sa pamamagitan ng pagmamatigas na sumalang sa mga pagdinig ng Kongreso. Merong tiwala ang publiko sa'yo, tinaksilan mo yon, and that is for us one of the highest, if not the highest. Taksil! Maliwanag ko dito na ikaw, Sara Duterte, ay taksil sa Republika ng Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo napakarami nitong kalukuhan na ginagawa. Treachery ng isang public official. Gaya ng unang impeachment complaint, sasalang muna sa komite ang ikalawang reklamo bago pagbotohan sa plenaryo. Panawagan ng grupong Makabayan sa mga mambabatas. Umapila kami sa mga miyembro ng mababang kapulungan na bumoto ayon sa kanilang konsyensya, hindi ayon sa kanilang partido. Ang tatlong kongresista ng Makabayan Bloc ang nag-endorso sa ikalawang impeachment Yan po ito pa. complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Umaasa ang grupo na titindig ang Kamara, titignan mabuti ng mga kapwa mambabatas ang kanilang argumento at hindi makikinig sa dikta ng sinuman. Una naman ang sinabi ng Yan po mga kaibigan, talagang patindi ng patindi. Kaya nagkakaganyan na, desperado na at nananakot, nagbabanta si Sara Duterte na hindi patatawarin ang mga hindi pumapabor sa kanya. Aba, in reaction dito po sa ating tinalakay, bukas po ang comment section para magbigay kayo ng anumang public opinion. Ay binaliktado ang pangyayari, talakip ang impeachment para managot ka. Maraming uri ng pagpapatawad. Pwede kang patawarin, ba't kailangan mong managot sa taong bayan sa pamamagitan na patalsikin ka sa iyong pwesto sa pamamagitan ng impeachment, at siyempre dapat kasuhan ka at ikulong. Mga kaibigan, alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Diyan sa comment section, inaanyayahan ko po kayo magbigay ng anumang public opinion. Bye-bye, palapakan.